Magandang araw mga ka-opangs! Atin pong tunghayan ang ika-6 na kabanata ng ating kwento. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Nagriring ang telepono nang dumating si Isabel sa apartment niya ng gabing iyon. "Hi, Donna!" Aniya, nang mabusesan ang nasa kabilang kawad. Si Donna ang pinakamatalik na kaibigan ni Isabel at kaklase niya ito sa college. Kagagaling lamang ng babae sa Boracay for the weekend na kasama ang boyfriend nitong si Gab. "Pupunta ako riyan, dadalhan kita ng pizza at magkakwentuhan tayo." Anang ng kaibigan ni Isabel. "Okay." "Sure, hihintayin kita." Nasiyahan si Isabel dahil mula nang umalis si Rodel, naubos ng lahat ang laman ng ref niya. Nang dumating si Donna sa apartment niya, tinitigan nito si Isabel ng matagal. "You look weird." Anito, bago inilapag ang pizza at soft drink sa coffee table. "Alam kong I look terrible ayon kay Deo. Pagod kasi ako at puyat." Ani ni Isabel. "Hindi terrible, just weird." "Well, salamat sa compliment. I don't look terrible, just weird ha?" Natawa siya sa choice of words ni Donna. Ikinukonsidera ni Donna ang sarili nito na malakas ang intuition niya. Nang sabihin niyang mukhang weird si Isabel, she meant it. May kakaibang ningning sa mga mata ng kaibigan niya na noon lamang niya napansin. As far as she concerned, may isang dahilan lamang ang ningning na iyon sa mga mata ng isang babae o lalaki. After the time of knowing the cool, controlled Isabel, alam niyang tinamaan na ang babae at gustong matiyak ni Donna ito. "Anong nangyari sa weekend mo?" tanong niya kay Isabel. "Tumira rito sa apartment ko si Rodel Espanyol ng nakaraang weekend." Agarang saad ni Isabel. "Ano? Yung basketball player na sinusubaybayan mo dahil sa kotse niya?" "Wala nang iba." Isinalaysay ni Isabel ang buong pangyayari. Walang labis at walang kulang. For once, naging speechless si Donna. Nang matapos inasalaysay ni Isabel, matiim siyang tinitigan ni Donna. "Donna, kung magpapatuloy ka sa pagtitig sa akin ng ganyan, weird na talaga ang pakiramdam ko." Biro ni Isabel. "Umiibig ka?" Ani ni Donna at iwinagayway nito sa kanya ang hintuturo. Namula si Isabel. "Isang kabaliwan." Tutol nito. "Positibo ako, hindi maaaring magkamali." "Pero may dahilan si Rodel kaya siya tumira sa apartment mong ito." Ani ni Donna. "Na hindi tamang ang pagkakamali ng pagkakahatak mo sa kotse niya?" "Sabay kami nag-snack ni Deo kanina." Singit ni Isabel para maiba nito ang usapan. "Sa palagay ko ay makabubuti para sa iyo ang isang katulad niya." Wika ni Donna. "Talaga, maginoo at mabait si Deo. Si Rodel ang tinutukoy ko." "Ni hindi mo pa nga siya nakikita paano mo naman lamang makakabuti siya sa akin?" "Hindi na kailangan." Giit ni Donna. "Marami na akong nabasa tungkol sa kanya. Sports articles, mahusay siyang mag-dribble ng bola." "Kailangan mo ng lalaking tulad ni Rodel Espanyol, Isabel. Someone nagigising sa iyo para iharap sa tunay na mundo." Nang makaalis na ang makulit na kaibigan, nagbihis si Isabel and practically collapsed into her bed. Pagod na pagod siya. Nagring ang telepono at kumunot ang noo ni Isabel. Inisip niya kung sino ang tatawag sa ganoong oras ng gabi. Sana ay hindi ito emergency
involving her family o mga kaibigan. Rodel's voice caught her totally off guard. Isabel, nagambala ba kita? Rodel, ikaw ba yan? Nawala ang antok ni Isabel at tumambol ang puso niya sa kanyang ribcage. Naging mahirap na kontrolin ang panginginig ng boses niya. Narito ako ngayon sa Pines Hotel sa Baguio City. Sa susunod na linggo pupunta kami sa Puerto Princesa. Ganun ba? Busy ka ba ngayong weekend? Kung hindi, bakit hindi ka sumama sa akin? Nakadama ng warm, tingling sensation sa kanyang mukha at leeg si Isabel. Bumilis ang pintig ng pulso niya at the unexpected request, ngunit aminado siya na excited siya. Hindi ko alam pero baka marami kaming trabaho at kailangan kong mag-overtime. Aniya, isipin mo at tatawagan kita sa makalawa. Giit ni Rodel. Ikaw ang bahala. At Isabel, yes? Nag-aalmusal ka ba? Of course. Natatawang sagot ng dalaga. Sinanay mo na ako eh. Mabuti. Good night, love. Tumawa si Rodel at hindi mapigil ni Isabel ang sarili na hindi mag-react sa rich, warm sounds of his voice. A vibrant tingling went down her spinal cord at tila he had magically made physical contact with her. Good night, Rodel. Naging napakahirap matulog pagkatapos ng tawag na iyon ni Rodel as Isabel's mind whirled into a riot of confusion and temptation. Kinabukasan, isinubsob ng dalaga ang kanyang sarili sa trabaho sa opisina. Naging complicated ang lahat nang kulitin din siya ni Deo na lumabas sila sa darating na weekend. Sinabi rin niya rito na titingnan niya. Inis na inis si Isabel sa kanyang sarili. Anong nangyayari sa kanya? Of course, dapat siyang sumama kay Deo. Ito ang sinasabi ng isip niya, although ibang ibinubulong ng puso niya. Gusto niyang pumunta sa Baguio kay Rodel. Hindi niya mapigil ang attraction niya toward the handsome basketball star. Pero in love tulad ng sinabi ni Donna, imposible. Attracted lamang siya kay Rodel Espanyol, tulad ng ilang hundreds of other women na humahanga sa gwapong player. Nabawasan ang problema niya nang sabihin ni Deo na kailangan itong mag-leave para umuwi sa probinsya nila sa Pangasinan. Nakatanggap ng telegrama na may sakit ang nanay niya daw. Nang tumawag si Rodel sa araw na sinabi nito, nasumpungan na lamang ni Isabel ang kanyang sarili na sumasagot ng oo sa paanyaya ng lalaki na pumunta siya sa Baguio City. Sinalubong siya ni Rodel sa airport at dinala siya sa isang napakagandang log cabin na nasa isang isolated hill na puno ng pine trees. Nang nasa loob na sila, bumilis ang paghinga ng dalaga. Ngayon lamang siya nakapunta sa isang lugar tulad nito na may kasamang lalaki. Ibinaba ni Rodel ang daladala niyang suitcase sa traveling bag. Inakay siya sa may bintana at itinuro ang view sa labas. Puno ng everlasting, sunflowers, dahlias at daisies ang burol na kinatatayuan ng log cabin. Ang halimuyak na mga ito, plus the smell of pine needles, ay nasamyo ng dalaga at huminga siya ng malalim. Isang paraiso na isip niya. Isang Eden na matagal na niyang gustong marating. Nagustuhan mo ba? Masuyong tanong ni Rodel. Napakaganda. Anas ni Isabel. The most beautiful sight I've ever saw in my life. Hinawakan ni Rodel ang mga balikat ng dalaga and drew her to him. Tulad ng dati, nadama ni Isabel ang sense of brightness sa kanilang togetherness. Nadama niya ang panginginig ng katawan ni Rodel as he bent his head
and gathered her to him. Tumingkayad si Isabel para tanggapin ang halik ng binata. His lips full and hot, like molten lava, mere indications of the explosive's fire he held within. There was no way na makapalag siya. Gusto niya ang nangyayari at kailangan niya ito with an intensity that shocked her. Humagod ang kamay niya sa muscular back ni Rodel in long sensuous strokes. Naging abala rin ang mga kamay ni Rodel. Sumalikop ang mga ito sa buhok ng dalaga, exploring the sensitive flesh behind her ear. Nang umawang ang mga labi nila, exploring and tasting the warmth within, ang isang kamay ni Rodel ay kumubkob sa dibdib ng dalaga. Palipat-lipat at pinisil nito ang mga bukoroon. Umungol si Isabel at nangatog siya na tila kinuryente ang kanyang nervous system. The pressure of his hard arousal against her trust, excitement to a fever pitch. Rodel, anas niya, almost incoherently sa pagitan ng kanilang mga labi. Nagugutom ako. Hindi nagugutom si Isabel, ngunit kailangang magdahilan siya. Nagugutom ka talaga? Rodel asked reluctantly. Oo. Kumawala siya rito. Kumain muna tayo? Kumain nga sila. May nakahanda ng pagkain sa log cabin na sadyang inilaan ni Rodel sa pagdating ni Isabel. Pagkatapos ay nanood sila ng TV at naligo. By the time na natapos ang lahat ng ito, madilim na. Nagsuot ng cotton dress na pambahay si Isabel, and she looked so fresh and innocent in it that Rodel whistled appreciatively. Siya rin ang nakapag-refresh at nakasuot na t-shirt and shorts. They stared at one another appreciatively for what seemed an eternity. Then, nagpatugtog ng isang lumang sweet music si Rodel sa kanyang component. Magsayaw tayo? Aniya, at inakay ang dalaga sa gitna ng living room. Malamlam ang liwanag ng table lamp and the atmosphere was totally romantic. Ilang babae nang naisayaw mo rito? Tanong ni Isabel, and she hoped na hindi obvious ang panibugho sa tinig niya. Maniwala ka kaya kung sabihin kong ikaw pa lamang? Should I? Ito ang isang lugar na very precious sa aking Isabel. Very special na ayaw kong babuyin. Isang special na babae lamang ang dinala ko rito. Ikaw. Nang hindi kumibo ang dalaga, Rodel felt a tightening in his gut. It seemed too good to be true. Ang pagbibigay ni Isabel sa kanyang paanyaya to spend the weekend with him here in Baguio City. Pagkatapos ng pangyayari sa apartment ng dalaga, nang tanggihan nitong makipagniig sa kanya, nagalit siya noon dahil nabitin siya. Ngunit na-realize niya pagkatapos na hindi niya dapat ginawa iyon. Ang daanin sa bilis ang isang babaeng katulad ni Isabel. Alam niyang natakot si Isabel, tulad ng takot nito ngayong gabi. Alam ni Rodel ito at hindi siya magkakamaling muli. Nangako siyang hindi niya gagalawin ang dalaga at pumayag ito na magkatabi silang matulog sa kama ni Rodel. Naunang natulog si Isabel dahil napagod ito sa biyahe. Tinapos ni Rodel ang pinanonood niya sa TV bago ito pumasok sa silid. He looked down at Isabel's sleeping figure at inangat niya ang maliit na kamay ng dalaga. Minasahin niya ito bago niya pinatay ang ilaw at nahiga sa kabilang side ng kama. Tumingin siya sa karimlan for an agonized period bago nakatulog ang binata.